Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating mga pagbubulay, kaugnay ng mga naging kaganapan bago ang paghihirap ni Jesus sa krus. At nag-umpisa nga ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Bahagi po noon ay nagturo din si Jesus ng ilang mga talinhaga sa mga tao, sa mga Israelita, at ganoon din sa mga pinuno ng simbahan during that time, para iwan ng ilang mahalagang mga paalala at pagsaway na kailangan nilang marinig noong panahong iyon. Isa sa talinhagang madadaanan natin sa pagbubulay na ito ay ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Pakibuksan po ang inyong Bible, babasahin muna natin yung teksto. Sa Mateo 21, 28 hanggang 32. Maiksing verse lang naman po ito. Okay, sundan na po ako sa inyong mga hawak na Bible. Ano ang palagay nyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito ng ganito, "Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan." "Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Ang talinhaga, tulad na ng alam natin ng marami sa atin, ay paraan ng pagtuturo ni Jesus para magbigay ng isang makalangit na lesson sa mga tao kahulugan. Actually, ito ay isang paraan ni Jesus ang pagtuturo para magkaroon ng personal engagement o para madaling makarelate ang mga tao sa kanyang nais sabihin o ituro o ipaunawa. Isa sa halimbawa nito sa Lumang Tipan ay meron din ang ginawa ni Propeta Nathan kay David ng kanyang i-approach si David sa kanyang kasalanan. Hindi niya direktang agad na sinabi kay David kung ano ang concern. Sa halip ay gumamit siya ng isang maiksing kwento para ilatag ang sitwasyon. And at the end ng pagkukwentong yon, nang maunawaan ni David kung ano ang tungkol doon, sinabi ni Nathan na siya ang tinutukoy niya sa kanyang inakwento. At mas lalong naging very totoo kay David yung approach na yon ni Nathan sa kanyang kasalanan. Ganon din sa eksenang ito, ang mga kausap ni Jesus ay hindi lamang mga pangkaraniwang mga tao. Sila ay mga pinuno ng simbahan, pinuno ng bayan, may mga aalam sa katuruan at mga utos ng Diyos na ibinigay kay Moises. Kaya sa madaling sabi, sila ay mga marurunong na mga tao. And yet narito si Jesus, ibinigay ang talinhagang ito na ang talagang direktang pinatutungkulan niya ay sila mismo. Tungkol saan ang talata o talinhaga na ating binasa? Laman ng talinhagang ito ang tungkol sa dalawang anak at merong tatay, syempre. Yun ang present sa talinhaga natin na karakter. At merong dalawang magkaibang tugon mula sa utos ng kanilang tatay ang dalawang anak na ito. Ano ang sabi nung ikalawa?
nung una, ayoko po. Pero later, ang sabi ng talata, nagbago rin ang kanyang isip at siya ay pumaroon sa kanilang ubasan. Pagdating naman doon sa ikalawa, mabilis ang kanyang pagsagot ng oo o opo. Pero hindi naman talaga siya pumaroon. Mayroong isang malinaw na makikita tayo sa pagsisimula ng talinhagang ito ng Panginoong Yesus. Dahil ito ay tungkol sa mag-ama, pagsunod ng mga nanay, mga anak sa kanyang tatay. Ito ay tumutukoy sa isang klase ng kaugnayan. Hindi ito tungkol sa mga estranghero na nais ng Diyos sa sumunod sa Kanya. Sa madaling sabi, ang talinhagang ito ay tungkol sa mga taong may kaugnayan sa Diyos. Dahil ang ama dito ay tumutukoy sa Diyos at ang mga anak ay tumutukoy sa mga taong ina-claim na sila ay mga anak ng Diyos o sa ibang salita ay mga mananampalataya. Kaya para sa atin ang talinhaga talaga na ito, ngayong umaga. Ngayon merong ibinato ang Panginoong Yesus pagkatapos siya nasabihin ang talinhagang iyon. Ang kanyang ibinatong tanong ay ito, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Kahit naman tayo ay maaaring mabilis nating masasagot ang tanong ni Jesus. Very obvious na ang totoong sumunod sa kalooban ng Ama ay yung panganay. Na bagaman nag-umpisa siya sa una sa hindi, pero later ay sumunod din naman talaga siya. At yun ay malinaw na naunawaan ng mga taong kanyang kausap, na mga pinuno ng bayan, na mga tagapagturo sa templo. Kaya ang kwentong ito ay tungkol sa pagsunod ng mga anak ng Diyos sa kalooban ng Diyos. Ito'y talinhaga na nag-a-apply sa bawat isa sa atin na ina-acknowledge o ina-claim na tayo ay kabilang na sa sambahayan ng Diyos. Hindi ba't sa talinhagang ito'y makikita natin na bagamat sa mga anak ng Diyos ay inaasahan ng pagsunod, pero hindi automatic na mabilis ang pagsunod. Merong struggle sa pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos. At ang totoo, pareho ang magkapatid na merong struggle sa kanilang pagsunod. Pareho nilang ayaw. Pero parehong merong pag-ayaw sa kanilang kalooban na sundin at gawin ang sinabi ng Diyos, ng Ama sa kanila. Ang bunso ay nagkunwaring susunod, pero ang totoo, wala talaga siyang balak sumunod. Ang panganay ay mas prangka sa kanyang pagsasabi vocally na hindi po. Kaya sa natural na kalagayan, pareho lamang ang magkapatid. Meron silang pagtanggi. Meron silang pag-ayaw, pagtutol. Wala yung desire na piliin at sundin ang kalooban ng Ama. Hindi ba siya na itutuo din sa bawat isa sa atin? At kayo ba ay mag-agree na kahit ikaw o tayo ay mga anak na ng Diyos, mananampalataya na, struggling pa rin tayo araw-araw sa pagsunod at pagpili sa kalooban ng Diyos? Na hindi madali sa atin kahit tayo mga anak na ng Diyos na palaging mapili ang kalooban ng Diyos. Pero yun ang dapat na nangyayari. Yun ang dapat nating nagagawa. Ang mapili at magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit sa ating pagiging mananampalataya, lumalabas pa rin yung kalikasan natin ng pagiging makasarili, ng pagiging makasalanan. Yung pagnanais na tayo ang masunod at hindi ang Diyos. Naroon pa rin yun. Kaya inilalarawan nito na bagamat tayo mga mananampalataya na, ang reality pa rin na ito, bilang tao at bilang nasa makasalanang katawan pa rin na ito, ang reality pa rin sa tao ay ito, sa atin na ito, gusto pa rin natin na tayo ang masusunod hanggat maaari. Kahit tayo mga mananampalataya na, kung bibigyan ka ng choice sa mamili,
mas pipiliin mo sana na yung sarili mo ang magusto. At yan ang kalikasan ng tao. Palaging pinipili kung ano ang ibig niya sa halip na ang ibig ng Diyos. Ang kaibahan nga lamang sa atin bilang mga mananampalataya sa mga taong wala pang pagkakilala sa tunay na Diyos, meron na tayong pagkaunawa, malinaw na pagkaunawa. At binigyan tayo ng Diyos ng tulong para mapili ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganun pa man, ang struggle ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay palaging totoo sa bawat isa sa atin. Hindi kumo anak na tayo ng Diyos, ay nasusunod na nga natin ang Diyos sa ating buhay palagi. Kaya kung magkakaroon tayo ng inventory ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, mula nang tayo makakilala, alin kaya ang mas marami? Yung napili natin at nagawa ang kalooban ng Diyos, o mas napili natin gawin ang gusto natin? Despite ng pagiging Kristiyano na. Hindi pa makakarelate tayo sa kalagayan ng mga saserdote, mga pinuno ng bayan na kausap ni Jesus dito. Sila ay nasa isang kalagayan na akala nila sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang akala nila sila ay nagbibigay lugod sa Diyos. And yet naging sampal ang pagtuturong ito para sa kanila. Na hindi. Hindi kayo totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi madali ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit ang dalawang magkapatid sa ating talinghagang binasa, parehas ayaw sumunod sa kalooban ng kanilang ama. Bagaman, naniniwala tayo na hindi naman nagpapakita yon ng, hindi naman nangangahulugan yun na sila'y wala ng lubos na respeto sa kanilang ama. Kasi sa talatang ating binasa ay, sa Tagalog ay idinugtong yung salitang po. Opo. Meron naman silang paggalang. Meron pa rin silang pagkilala sa kanilang tatay. Pero by action ay hindi nila mapatunayan. Kaya maaaring mahal nila ang kanilang ama, maaaring hindi question yon. At hindi naman talaga nila gustong lapastanganin ang kanilang ama. At sa totoo lamang ay hindi naman talaga nila gustong i-disrespect ang kanilang ama. Ngunit dahil sa kahinaan ng tao, mas napipili pa rin nila na sumuway. Hindi ba totoo din yan sa karanasan ni Pablo? Siya'y nag-struggle din. Ang sabi niya, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Yung aking gusto ang hindi ko magawa, yung ayaw ko ang aking inagawa. Minsan ba'y dumadating kayo sa ganong kalagayan? Hindi mo maunawaan ang iyong sarili? Kaya, struggling is very real. O, sabi mo sa katabi, totoo ang struggle. Kasama tayo sa mga taong nahihirapan sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kinakailangan bang palaging maging gano'n na lamang yon? Dapat bang maging isang reality lamang sa atin yon? O ito isang bagay na kailangan nating inasamo sa Diyos na mapagtagumpayan araw-araw? Ngayong umaga sa ating pagbubulay, 2 punto lamang po ito, pero merong mga maliliit na mga subpoints. Ano ang kailangan para masunod natin ang kalooban ng Diyos? Una, na siyang litaw na litaw sa ating talata, ay kailangan ng pagbabago ng isip. Verse 29, ang sabi po doon, ayoko po, tugon noong panganay. Ngunit, nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Naparoon dahil nagbago ang isip. Yun ang sinasabi ng ating talata. Sa umpisa ayaw niya talaga. Sa madaling sabi ko, ang papipiliin, kung siya lamang ang pipili sa kanyang sarili, ay talagang mas pipiliin niya na wag. Pero merong naging pagbabago sa kanyang isip. Iba sana ang gusto niyang gawin, pero dahil nagbago ang kanyang isip,
pinili niyang sundin ang inasabi ng kanyang ama. Sa ibang salin, nang siya'y makapag-isip-isip, nagbago siya ng pasya at naparoon. Kaya maaaring, hindi man napakadetalyado sa talinhaga, pero maaari nating ipalagay na maaaring ang pangalan na ito'y dumako sa isang tabi at pinag-isipan ng kanyang naging sagot sa kanyang tatay. Yung salita pong nagbago sa diksyonary, ang ibig sabihin po talaga nun ay to change, to alter, ibig sabihin baguhin o palitan. Baguhin o palitan. Kaya, paano natin masasabi na tunay na nagbago ang isip ng taong ito? Una, merong naging pagpihit. May naging pagpihit sa kanyang pasya. Pumihit ang kanyang pag-iisip. Ngayon, ang tanong, bakit kaya biglang nagbago ang kanyang isip? Ay buong-buo naman ang kanyang pagsasabi nung umpisa na hindi. Ayoko po. Walang sinabi ang teksto natin tungkol doon. Pero malamang pwede nating, kung ating visualize ang pangyayari, maaaring isa sa dahilan ay ay ang kanyang paggalang sa kanyang ama ang nagtulak sa kanya para pag-isipan kung tama ba ang kanyang itinugon sa kanyang tatay. Hindi ba maganda ring reaksyon yun sa atin? Kapag merong malinaw na instruction ng Diyos sa atin, yan naman ay directly natanggap natin sa Kanya sa panalangin o pagbubulay o maaaring sa pamamagitan ng ibang tao. Initially, tayo tumatanggi. May mga pagkakataong ang ating initial na reaction ay ayaw natin. Pero hindi ba magandang consideration nyo na ibaling natin ang ating pagtingin sa Diyos? Sino ba siya? Bilang pagpapakita ng paggalang, pag-isipan nating mabuti, tama ba ang aking tugon sa sinabi ng Diyos? Tama ba na ganito ang aking naging tugon sa inapagawa sa akin? Tama ba na tanggihan ko siya? Tama ba na hindi ako sumunod? Kaya marahil naisip ng panganay na mali ang kanyang ginawa. Habang inapagmuni-muni niya. Mali ang hindi sumunod sa magulang. Hindi ba? Mali ang hindi sumunod sa magulang. O sabihin mo sa iyong katabi dyan, mali ang hindi sumunod sa magulang. Yun ay isang kawalan ng pitagan at paggalang sa kanila. Sila ay nasa otoridad para magbigay ng utos. At merong katungkulang magbigay ng utos para gabayan ang kanilang mga anak. Kaya sila ay merong karapatang mag-utos at may karapatang magpasunod, and at the same time, sila din naman ay may karapatan na ating sundin. Marahil naisip niya na, hindi kaya naisip niya na nasaktan niya ang damdamin ng kanyang tatay. Hindi kaya ang pangalan na ito'y mas naging sensitive sa, sabihin natin, naramdaman ng kanyang ama sa kanyang reaksyon. Ang panganay ay mas sensitive kumpara sa kanyang pangalawang kapatid na parang wala lamang. Gaano tayo ka-sensitive sa inasabi ng Diyos sa atin? Mali na suwayin at ipagwalang bahala ang kanyang utos. Kaya maaaring initially sa kanyang isip, sa kanyang puso, ayaw niya talaga sana, yun talaga ang reality sa nasa takbo ng isip niya that time. Pero nagbago yon nang dumako siya sa ganoong mga pag-iisip. At pagbubulay-bulay. Na teka, baka nalalapastangan ko ng aking tatay pag walang galang yung aking ginawa. Kung hindi ko siya susundin. Hindi ba't ang pagwalang bahala sa utos ay nangangahulugang nilalabanan din natin ang anumang layunin
o intensyon na nag-utos at ipinipilit natin ang ating sariling gusto. Hindi ba yan ay totoo sa sambahayan? Kapag kaayaw mong sundin ang utos ng iyong magulang, ng iyong tatay, ano ang inapakita nun? Inawalang halaga mo, ang sinabi niya, inalabanan mo ang nais niyang mapangyari, at ang gusto mong igiit ay yung gusto mong mangyari. Sa maiksing salita, ito'y isang anyo ng pagrebelde. Ang pagpipilit ng sariling gusto ay pagre-rebelde sa nag-uutos sa iyo. Defiance, pag sa English natin tiningnan. Anong ibig sabihin ng defiance? Ina-challenge mo yung otoridad ng taong nag-utos sa iyo. Na mali na naman ang utos, inya't ayaw mo sundin dahil meron kang gustong ibang gawin. Ngayon, nang mapag-isip-isip ng panganay, inamin niya sa kanyang sarili na mali ang kanyang ginawa. Sa English po, ang salitang ginamit sa halip na change his mind ay he repent. Pinagsisihan niya. Saan siya dinala ng kanyang pag-iisip-isip? Dinala siya noon sa pagsisisi. Bakit siya dumako sa ganoong kalagayan ng pagsisisi? Naunawaan niya na mali ang kanyang ginawa. Napag-isip-isip niya na mali ang kanyang naging tugon, sagot sa kanyang tatay. Ang tawag doon ng Biblia ay pagsisisi. Isang matapat na pagtalikod sa maling nagawa at pagbabalik loob sa Diyos na iyong pinagkasalanan. At ang pagsisisi nangangailangan ng pagbabago ng isip, ng puso at kilos. At yun ang makikita natin sa panganay. Merong tunay na pagsisisi. Nagbago ang kanyang isip, sinundan ang kanyang kilos at pagsunod. Mahirap baguhin ang isang bagay kung hindi mo naman nakikitang maliit. Hindi mo nakikitang mali ang iyong pagtingin doon. Hindi magbabago ang pagtingin mo sa isang bagay hanggat hindi mo na uunawaan kung ano talaga yon. Hindi mo mauunawa ang mali ang isang bagay kapag hindi mo naunawa ang mali ngayon. Ngayon, paano mo naman makitang mali ang isang bagay kung hindi magkakaroon ng pagbabago sa pagtingin o perspective? At yun ang nangyari sa panganay. Nakita niya, na-realize niya hanggang sa point na magbago ang kanyang pagtingin. Kaya hanggat hindi natin lubos na nauunawaan na mali ang isang bagay, ang tendency palagi ating apangatwiranan. Hindi po ba? Bakit ba tayo nangangatwiran sa mga kabataan? Bakit pa kayo minsan madalas mangatwiran sa inyong mga magulang? Kasi merong tendency, merong side sa isip nyo na kayo tama. Hindi ka naman mangangatwiran kapag ka-obvious na mali. Nangangatwiran tayo dahil may side sa isip natin na tayo ang tama. Tama yung nasa isip natin, hindi yung mali. Kaya nga sa pagpapalaki ng mga anak, yan ang isa sa matrabaho. Dahil ang mga bata ay wala pang alam sa bagay ng mga tama o mali. Kaya kung ano lamang ang kanilang ina-absorb, yun ang kanilang paniniwala ang tama. Kahit mali yun, i-absorb nila na yun na yun. Malibang maunawaan niya at merong magpaunawa sa kanya at magbukas ng kanyang isip na mali yan. Dapat ganito. Ang tendency natin palagi ipagtatanggol natin ang ating sarili. At hindi natin nais baguhin ang nasa ating isip. Dahil wala tayong nakikitang mali. Ganyan ang pwede nating makita sa bunsong anak. Hindi siya naparoon sa bukid dahil hindi siya dumakting sa punto ng pagkaunawa na mali ang kanyang tugon at ginawa sa kanyang ama. Ngunit ang panganay nagsisi at paano natin nasabi nga na siya nagsisisi nang magbago ang kanyang pasya. Naparoon siya. Kahit nung una sinabi niyang ayaw niyang pumunta.
Yung pagpihit ng pasya mula sa sariling kagustuhan, patungo sa pagsunod sa kagustuhan ng Ama, ay isang palatandaan ng isang tunay na pagsisisi. Pag-amin na tayo mali at pagtanggap na tama ang ating Ama. Ang problema natin minsan mga tao, sa kakitiran ng ating isip, inaakala natin na mas mabuti ang ating iniisip kaysa sa nasa isip ng Diyos. Sabi ni Pablo minsan sa Roma 9 verse 20, ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Yan ang question doon, wala bang karapatan ang magpapalayok na gawin ko anong ibig niya sa kanyang, sa putik na kanyang hawak? May karapatan ang magpapalayok na gawin anumang nasa isip niya, anumang maging nais na hugis niya sa putik na kanyang hawak. Ang problema minsan sa sobrang napapalaki ang ating pagtingin sa ating sarili, na kahit sa Diyos tayo ay lumalaban. Kaya bago tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, kailangan muna nating isuko ang ating sariling minamabuti o minamabuti. Ito ang problema ng mga pulong saserdote at matatanda dahil nga ang tingin nila sa kanilang mga sarili mga marurunong na mga tao. Kaya nga binato nila ng tanong si Jesus, saan ang galing ang otoridad mo para gawin ang mga bagay na yan? Kasi sa isip nila, mas marunong sila kaysa sa taong ito. Ang mga saserdote at matatanda ng bayan ay malayong-malayo ang kanilang ginawa. Sa halimbawa na nasa talinhaga, tinanggihan nila at nilabanan ang kalooban ng Diyos. Katulad nung sa bunso. Ayaw nilang pasakop sa paghahari ng Diyos. Sabi doon sa verse 32 ng ating teksto, sabi ni Jesus sa kanila, naparito sa inyo si Juan, ipinakilala ang matuwid na pamumuhay. Sabi doon, ipinakilala ang matuwid na pamumuhay. Ano ang sabi? Ngunit. Anong inaparating ng salitang ngunit? Ngunit, hindi ninyo siya pinaniwalaan. And then pangalawang ngunit, pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi. Magkaiba ang naging reaksyon ng mga saserdote at mga pinunong ito sa naging reaksyon naman ng mga publikano at masasamang babae. The same message ang kanilang narinig. Katulad ng dalawang magkapatid na ito, the same instruction ang kanilang tinanggap, and yet merong magkaibang respond. Ganon din sa mga kausap ni Jesus, yun talagang gusto niyang parating. Iisa lang ang tinanggap ng mensahe. Pero ito mga masamang babae, ito mga publikano, sila'y naniwala. Sila'y sumunod, kayo hindi. Ang kalooban ng Diyos, sa pamamagitan ni Juan, ay tulungan ang mga taong ito na mamuhay sila ng matuwid. Ayon sa paningin ng Diyos. Pero hindi nakikita ng mga pinunong ito at mga saserdoteng ito na sila'y nasa likong pamumuhay. Kaya ayaw nilang tanggapin ang turo at aral na dala ni Juan. Hindi ba't kung sinunod ng mga saserdote ang pagtuturo sa pamamagitan ni Juan ayon sa sinasabi ni Jesus dito, sila'y nakasunod sana sa kalooban ng Diyos. Ang mga makadiyos na mga ngaral at tagapagturo ay ginagamit din ng Diyos para ipahayag sa atin ang kalooban ng Diyos. Kapag hindi natin pinakikinggan o sinusunod ang kanilang sinasabi, ito din ay isang anyo ng paglaban at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ng karanasan ng mga pinunong ito, ipinadala ng Diyos si Juan para iparating sa kanila at ipaunawa sa kanila kung anong tunay na kalooban ng Diyos at nasa anong kalagayan sila. At sa puntong yung parehong ginagawa ni Jesus ang pagtuturo sa kanila.
Ang mga itinuturing ng lipunan ng makasalanan, mga masasama, sila pa ang nagawang makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ang mga taong ito'y nasa isang kalagayan na wala naman silang makikitang maaaring maangkin na magaling sa kanilang sarili. Sila'y nasa isang lugmok na kalagayan. Kaya sila'y labis na nangangailangan ng isang tutulong sa kanila. Mag-aangat sa kanila sa kanilang kalagayan. Pero ang mga taong ito na masyadong nasa isang kalagayang mataas ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili, isa sa naging hadlang para hindi nila masunod at tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kaya isang mensahe ang narinig, pero magkaiba ang kanilang naging tugon. Ang isa ay nagsisi, ang isa ay hindi. Ang iba ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang iba ay hindi. Yung salitang naniwala, doon sa verse 32, ay nangangahulugan po sa English na to be convinced, to put trust and confidence. Yung merong lubos na pagsang-ayon. Yun ang pangalawang points. Paano natin nasabi na tunay nagbago ang pag-iisip ng pangalan na ito? Meron siyang lubos na pagsang-ayon sa sinabi ng Ama sa kanya. Hindi ba mahalaga yun sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pinagtiwalaan nila ang itinuro ni Juan, pinaniwalaan yun ng totoo, at kumbinsido sila na tamang itinuro ni Juan, kaya binago nila ang kanilang pag-iisip. Yun ang naging reaksyon ng mga publikano at masasamang babae. Kaya ang salitang hindi naniwala naman para sa mga pinuno at mga saserdote ay nangangahulugang hindi sila nagbago ng kanilang isip. Narinig nga nila si Juan, pero nanatili sila sa kanilang dating alam. Ayaw nilang isurrender yun. Ayaw nilang isuko yung kanilang alam. Ayaw nilang tanggapin na mali sila at tama yung nagaturo sa kanila. Minsan ang isa sa pinakamahirap turuan na yung may sarili ng alam. Kasi mahirap, sabi nga ni Pastor Manny, mahirap mag-unlearn. Para maka-absorb ka ng mga bago, kailangan mo mag-unlearn. Hindi makapagsisi ang mga taong ito dahil hindi nila nagawang baguhin ang kanilang pag-iisip at pinaniniwalaan. Paano mo pagsisisihan ng isang bagay na hindi mo naman nakikitang mali o masama? Pero ang mga makasalanan ng nakita nila at malinaw nilang naunawaan na sila'y mali ang kanilang ginawa, naging mali ang kanilang pamumuhay, nalapastangan nila ang Diyos, naakay sila nito sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Masyadong matigas ang ulo ng mga Pariseo. Ayaw nila ng itinuturo ni Juan. Nilalabanan nila ang kalooban ng Diyos na ipinapahayag ni Juan. Kahit nakita na nila na naniniwala na ang mga publikanong ito, ang mga masasamang mga babaeng ito, dapat sana sila ay nagbubunyi dahil sa pagbabago nangyayari. And yet iba ang kanilang pag-iisip, iba ang kanilang pagtingin. Ipinipilit talaga nila ang kanilang sariling paniniwala. Mahirap makapaghari ang Diyos sa isang taong ipinipilit ang kanyang sariling paniniwala. Paanong makapaghari ang Diyos sa mga taong ayaw magbago ng kanilang pag-iisip? Kahit si Haring David ay nanalangin ng ganito, matapos niyang ma-realize ang kanyang kasalanang ginawa. Sabi niya sa awit 51:10, isang pusong tapat ang sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ako ng bagong damdamin. Dumadalangin si David na bigyan siya ng Diyos ng bagong puso. Natulungan siyang baguhin ang kanyang pag-iisip. Naalisin yung luma. Hindi tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos. Hangga't hindi tayo nakakarating sa punto ng pagsisisi, pag-amin na mali tayo, at tama ang Diyos, tama ang kanyang nasa isip kaysa sa nasa isip natin. Ito ang paalala pa sa Mateo 3:8, ipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay
na kayo'y nagsisisi. Kaya ang tunay na pagsisisi nakikita sa ating pamumuhay. Ang taong nagsisisi ay nagbabago ng kanyang gawi, ng kanyang kilos. Yung mga bagay na dati niyang ginagawa ay kanya nang itinitigil. Hindi na niya ginagawa. Ang mga dating katwiran na meron siya, inagib up na niya para i-acknowledge ang mga sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya ang nagbabago ng isip, nagbabago din ang gawa. Kung tunay na nagbago ang isip, dapat nagbabago ang gawa. Nagbabago ang kilos, nagbabago ang pamumuhay. Nag-iibang anyo. At yan ang nangyari sa panganay. Nagbago ang kanyang isip, pinagsisihan niya ang kanyang naging maling pasya, isinuko niya ang kanyang sariling gusto, at sumunod siya sa utos ng kanyang magulang. Ang pagpipilit sa Diyos ng ating sariling gusto ay hadlang para masunod natin ang kanyang kalooban. Dahil ang Diyos ay Diyos, may karapatang mag-utos at may karapatang magpasunod sa atin. Ang ating katungkulan lamang ay sumunod bilang mga anak. Sabi pa ng Roma 12, verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng takbo, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. Ano ang nakapaloob sa kalooban ng Diyos? 3 bagay. Ito'y mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Hindi ba yun ang kagandahan sa kalooban ng Diyos? Ito'y palaging mabuti. Ito'y tunay na kalugod-lugod sa Kanya at ganap. Bakit hindi natin inapili? Kasi kailangang merong mag-iba. Kinakailangang magbago ang asing isip para daw natin mabatid at magawa ang kanyang kalooban. Siyempre, ang kalakaran ng mundo ay masama, makasarili, at ang nasusunod ay ang pawang maibigan ng tao. Kaya sinabi ni Pablo, kailangang magbago kayo ng isip at huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ibang-iba ang inaisip at inadesire ng mundo sa nasa isip at gusto ng Diyos para sa atin. Kaya kung hindi natin babaguhin ang ating makamundong pag-iisip, magiging makamundo nga tayo. Dahil ang totoo ang mahalaga lamang sa tayo kung anong makapagpapasaya sa Kanya. Ito ang isa sa pwede nating way of evaluation sa ating sarili. Kapag ang mga bagay na pinipili mo ay palaging mga tungkol lamang sa makapagpapasaya sa iyong sarili, malamang-lamang ikay lumalayo sa kalooban ng Diyos. Dahil mas maraming pagkakataon na ang pagpili at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay humihingi minsan ng pagsasakripisyo, pagsusuko ng mga bagay sa ating buhay. Kaya nga sabi natin, ito'y isang struggle. Kaya kung hindi tayo magbabago ng isip, mananatili tayo sa dati nating pag-iisip, yun lamang yon. At mga inamahalaga. At dahil doon hindi natin malalaman kung ano ang talagang kalooban ng Diyos para sa atin, and obviously hindi natin magagawa ang kanyang kalooban. Kaya kailangan nating i-give up ang sarili nating iniisip, inaakalang mga tama, para natin matanggap at maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos na pawang ganap, kalugod-lugod, at mabuti lamang. Kung walang pagsusuko ng sarili nating mga inamabuti, para tayong mga bingi na nakikinig pero di naman nakakaintindi. Mga bulag na nakatingin pero di makakita. Sabi doon, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Sabi ni Jesus, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Hindi makapaghahari ang Diyos sa puso ng mga taong walang tunay na pagsisisi. Makapaghahari lamang ang Diyos sa atin ng lubos kung merong tunay na pagsisisi. Palagi nating ipacheck ang ating isip, mga kapatid sa Diyos. Ang ating bang pag-iisip ay nakaayon pa sa nasa isip ng Diyos? Ang ating bang pag-iisip, pagtingin sa mga bagay ay kung paanong nakikita ng Diyos ang mga bagay? Dahil ang ating iniisip ang nagtatakda ng ating inakilos. Kung ano ang iniisip, ano ang nasa isip natin at
inapaniwalaan natin sa ating isip, yun din ang ating agawin. Kung ano mga bagay na ating inatanggap at inapaniwalaan, yun din ang ating ipapamuhay. Yun din ang ating makikita sa ating buhay. Ngayon, magsiyasa tayo ng ating mga sarili. Baka ang ating ikinikilos ay malayong-malayo na sa gusto ng Diyos. Baka ang ating pamumuhay malayong-malayo na sa kalooban ng Diyos. Baka ang ating isip ay punong-puno na ng mga bagay na makamundo. Mag-alwas tayo. Sabihin mo sa iyong katabi. Baka oras na para mag-alwas ng mga makamundong laman ng iyong isip. Kagaya pa ba ng Diyos ang nasa isip mo ba ay mga bagay na patungkol sa Diyos? Desire ng Diyos. Ngayon, paano natin isisecure ang ating isip? Merong isang bagay lamang po na pwede nating magawa para tulungan ang ating sarili. Dahil wala namang ibang source na ibinigay ang Diyos para malaman natin kung ano ang kanyang kalooban, liban sa kanyang salita. Kaya the best way to secure our mind, ang ating isip at pag-iisip, ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nabasahin ito, aralin at bulayin ito. Walang ibang paraan. Bagaman nakakatulong minsan yung pakikinig, panonood ng mga sermon, pero iba pa rin ang pakinabang nung ikaw ay personal na naglalaan ng iyong oras at panahon na basahin ang kanyang salita. Aralin at bulayin ito. Sa gayong paraan, inapuno mo ang iyong isip ng mga salita ng Diyos at ng kanyang kalooban. Kaya araw-araw na pagsangguni sa Biblia, ito ay tulong para mapanatili natin na ang ating pag-iisip ay maging katulad ng sa Diyos. Ito ang tinitiyak ko po sa inyo. Kapag katatamaran nyo ang pagbabasa ng Biblia, wala kayong panahon sa pagbubulay, alamang-lamang ang laman ng iyong isip, puro mga bagay na makasanlibutan. Bakit? Kasi masyadong maluwag ang space ng iyong isip para mag-absorb ng mga bagay na nasa mundo. Pero kapag kainapuno natin ito palagi ng salita ng Diyos, napipigilan ang mga anumang mga pagtuturo ng mundo na ma-absorb natin. O sabihin mo sa iyong katabi, sipag-sipagan mo ng pagbabasa at pagbubulay. Kaya kapag ang salita ng Diyos ang namamalagi sa ating isip, iniingatan tayo nito na huwag magkasala laban sa Diyos. Di ba yun ang nasabi ni David sa awit? At kapag inarebuke tayo ng salita ng Diyos, huwag din namang maging matigas ang ulo. Makinig tayo. At sumang-ayon tayo sa sinasabi ng Diyos. Magsisi at talikdan kung may kailangan talikdan. Itama ang ating paraan ng pamumuhay. At lalo tigit, huwag tayong mga tuwiran at magmagaling kapag merong sinabi ang Diyos sa atin. Pangalawa po, na kailangan, paano makasunod, ay yung pagpapasakop ng kalooban. Pagpapasakop ng ating kalooban. Sabi doon sa verse 30, Opo, yun ang sagot nung pangalawa. Tugon ito, ngunit hindi naman naparoon. Ayaw din ng bunso na pumaroon sa bukid. Yun naman ang obvious na obvious Pero sa umpisa siya umuo. Ito yung mga taong magaling lamang sa salita, pero kulang sa gawa, sabi nila. Pansinin niyo po ang reaksyon ng bunso. Ang bunsong ito ay hindi man lamang waring inabaghabag ng kanyang konsensya sa kanyang naging pagsuway. Kaibang-kaiba ng panganay. Na ang panganay waring dinalaw ng inabaghabag siya ng kanyang konsensya sa kanyang naging reaksyon sa kanyang tatay, tugon sa kanyang tatay. Pero ang bunsong ito parang walang ganon. Waring hindi man lamang nabagabag, nababahala sa kanyang ginawa. Masama na ito, labis na masama na ito, at mapanganib kapag tayo narito sa ganitong kalagayan na hindi na tayo nababahala, hindi na tayo nababaghabag sa ating mga pagsuway sa Diyos. Malayong-malayo ka na talaga, kapatid. Ang bunso ay wala man lamang pagre-reflect sa kanyang ginawa. Walang pagmumuni-muni. Talagang matigas ang kanyang kalooban at decided siya
na ang susundin niya ay ang kanyang sarili, hindi ang sinabi ng kanyang ama. Meron bang mabigat no sa inautos ng tatay? Ano ba ang utos ng tatay? Magtrabaho. Ano? No sa ubasan. Masama bang inautos sa kanila? Parehas lang man ang inautos. Hindi naman mas mabigat yung sa bunso, hindi rin. O sa panganay, pareho ang utos. Ang totoo pa nga, may pakinabang kung siya'y susunod. Yung bunso na yon. Kikita sila ng pera, magkakahanap buhay. Pero ito ang reality talaga mga kapatid. Sa isang tao talaga na walang pagnanais na piliin at sundin ang kalooban ng Diyos. Kahit pawaring may maganda dyan, hindi niya pipiliin yan. Paano mo kukumbinsihin ang isang taong umaayaw? Kahit pagaano kalaki ang pakinabang na meron. Kailangan munang mabali ang kanyang sariling kalooban na umaayaw. Ang bunso ay nagsabing opo, pero ang kanyang kalooban, ayaw niya. Anong ibig sabihin nun? Ito ang una. Ang pagbibitiw ng pangako o oo ay hindi katibayan na susunod nga tayo. Ang pagsasabi ng yes Lord, ay hindi sapat na katibayan na ikaw nga ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Madali lamang magsabi nun. Ang pagsasabi ng oo, hindi katibayan na kasang-ayon na tayo sa kalooban ng Diyos. At sinabi ni tatay, ni nanay, hugasan mo yung pinggan doon, oo. Pero hindi nangangahulugan na ginawa na nga niya ang kalooban niya ng kanyang tatay. Hindi ibig sabihin na siya sumunod na dahil siya nag-oo. Masasabi lamang na siya sumunod kapag ginawa niya yung inutos. Pero hindi ibig sabihin na ikay nag-oo, sumunod ka na. Hindi ibig sabihin na ikay nag-yes, sumang-ayon ka na nga. Your action will prove kung ikay tunay na sumusunod. Maaaring umuoo lang tayo para wag tayong kulitin. Hindi ba mga kabataan, totoo yun? Para wag na magpaulit-ulit si nanay. Opo, mamaya. Gagawin ko. Pero ang totoo, wala naman talaga tayong planong sundin. Marami ang nangangako na susunod sa Panginoon, lalo na kapag nasa gitna sila ng matinding pagsubok at kailangan nila ang Diyos. Nangangako sila ng kung ano-ano na hindi naman nila balak na tuparin kapag nakaraos na sa kagipitan. Yan ang isa sa malungkot minsan sa mga Kristiyano, sa atin. Sumasambi tayo ng mga pangako sa Diyos na, yes, Lord, susunod ako. Yes, Lord, gagawin ko yan. Yes, Lord, talaga ngayong taong pong ito, talagang gagawin ko po. Tulungan niyo lang po ako na malampasan ito. Pero pagkatapos sa malampasan niyo, wala na. Ang tunay na pagsunod, mga kapatid, na nakikita sa ating ginagawa at hindi sa ating mga inasabi. Kaya huwag tayong maging magaling sa salita. Mas galingan natin sa gawa. Ang sinasabi ng ating bibig ay maaring malayong-malayo sa totoong kalagayan ng ating puso. Sabi ni Jesus ay ganito, sa Lucas 6:46, tinatawag ninyo akong Panginoon. Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Nasaan ang problema doon? Sa sinabi ni Jesus. Ang problema ay naroon sa hindi nyo ginagawa ang sinabi ko. Yun ba'y nangangahulugan na hindi mahalaga kay Jesus yung mga pagsasabi natin ng ano mga pangako at salita? Ang mas mahalaga kay Jesus, yung gawa. Yung gawa. Gawin mo. Kaya may mga taong tinatawag si Jesus na kanilang Panginoon, pero ang sariling kagustuhan pa rin ang sinusunod. Kaya kung babasahin natin ang mga naunang talata, bago po itong ating teksto na binubulay ngayon,
Ang kausap nga ni Jesus dito nang sabihin niya ang talinhagang ito ay mga pinuno, mga saserdote, matatanda ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan. Anong ibig sabihin noon? Ito yung mga taong hindi naman bobo. Ito yung mga taong may alam sa salita ng Diyos. Mga marurunong. Dagdag natin mga matatalino. Pero hindi nilang magawang mapili at masunod ang kalooban ng Diyos. At ang totoo pa, ina-question nila ang authority na meron si Jesus sa kanyang pagtuturo. Si Jesus kasi ay nagturo, nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, marami, alam natin sa kwento. Nagpalayas ng mga demonyo. Siya ay may mga bulag, nakakita, yung bingi, nakarinig. Gumawa ng himala sa panahon na maraming tao walang makakain sa pamagitan ng 5 isda, 2 tinapay. Marami na pangyari si Jesus. At dahil doon sinusundan siya ng maraming tao. At lalo naging interesado ang mga tao na makinig sa kanya. At nakakot ito ng attention ng mga pinunong ito, ng mga tagapagturo ng kautusan. Kasi dapat sa mga tao sa kanila napunta, hindi kay Jesus. Kaya parang sila ay na-alarma. Teka. Kaya ang sabi nila kay Jesus, kanino galing ang otoridad mo para gawin ang mga bagay na yan? Ano ang karapatan mong gawin ang mga bagay na yan, sabi nila. Sa ibang salita, parang gusto nilang sabihin, sino ka baga? Sino ka baga? Sino ka na nagtuturo at para magturo sa amin? Sino ba ang may karapatan at katungkulan na magturo at magsabi sa mga Hudyo ng dapat nilang gawin o ugaliin? Hindi ba sa posisyon at katungkulan na meron sila, dapat itong mga pinunong ito? Yung ginagawa ni Jesus sa pagtuturo ng kalooban ng Diyos, yung ginawa ni Juan na pagtuturo kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat sila sana ang nagawa nun. Dapat sila ang nagasabi sa mga tao nun. Pero hindi nila ginagawa. Sa halip, sila ay kasama sa mga kailangang makarinig at turuan pa. Sino ang nagbigay sa inang karapatan na gawin ang iyong mga ginagawa? Sa halip na direktang sagutin ang kanilang tanong, ito ang sabi ni Jesus sa kanila. Sinagot sila ni Jesus sa pamamagitan ng talinhagang ito. Hindi na mahalaga kung sino ang nagaturo. Ang mahalaga ay napapasunod natin ang mga tao sa kalooban ng Diyos. Hindi ba yun ang parang gustong iparating ni Jesus dito? Kasi ina-question ng mga pinunong ito ang authority ni Jesus sa pagtuturo. Kaya sabi ni Jesus, bago ko sagutin ang inyong tanong, ibinahagi ni Jesus ang talinhagang ito. Nagpapadala ang Diyos ng mga lingkod para ituro at ipasunod ang kanyang kalooban. Isinugo ng Diyos si Juan, isinugo ng Diyos si Jesus, ang mga propeta sa lumang tipan, ang mga apostol sa bagong tipan, at mga pastor sa ating panahon. Ano ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos maakay ang mga tao sa pagsusuko ng buhay sa Kanya, tumalikod sa kanilang makasariling pamumuhay, at magpasakop sa Kanyang paghahari. Ngayon, ano ang talagang problema ng mga Israelita? Ang talagang problema nila ito, hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos sa bayang Israel. Bakit kailangan magpadala ng Diyos sa mga propeta? Bakit kailangan isugo ng Diyos si Juan? Bakit kailangan magturo ni Jesus? Dahil hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos sa kanyang bayan. Kung perfect na sana natin nasusunod ang kalooban ng Diyos, hindi na natin kailangan ng ganito mga pagtuturo. Hindi na natin kailangan ng ganito mga pag-aaral. Pero ang reality, dahil tayo struggling doon, kailangan nating maturuan. Kailangan nating mapaalalahanan. At may mga pagkakataong kailangan nating ma-rebuke. Kailangan nating masaway. Katulad ng karanasan ng mga pinuno na ito. Ito'y isang rebuke para sa kanila. Kaya sabi ito na, naparito sa inyo si Juan,
at ipinakilalang matuwid na pamumuhay, yung binasa ko kanina sa verse 32. Ngunit hindi nyo siya pinaniwalaan. Hindi na nga napapasunod ng mga saserdote ang mga tao sa kalooban ng Diyos. Ang problema, sila pa mismo ay hindi rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mabigat yun. Ang itinuro ni Juan ay matuwid na pamumuhay. Isang uri ng buhay na kalooban ng Diyos na makita sa bawat isa. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga saserdote. Sa halip, ina-question nila ang karapatan ni Jesus na sabihin ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil hindi nila gusto ang mga inaturo ni Jesus o ni Juan. Matigas ang kanilang ulo. Kung ano ang gusto nilang paniwalaan at gawin, yun ang kanila lamang susundin. Ipinipilit nila ang kanilang sariling gusto laban sa gusto ng Diyos. Hindi ba yan ang ginawa ng bunsong anak sa ating talinghaga? Malinaw kung ano ang utos ng Ama, kung ano ang gusto ng Ama, pero ang kanyang sarili pa rin ang kanyang sinunod. Alam natin at malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos, pero ayaw nating sundin ang kalooban ng Diyos. Merong mga obvious na kalooban ng Diyos, pero yet hindi pa rin natin nasusunod. Kaya hanggat hindi natin isinusukong ating sariling kalooban, hindi nga tayo po makakasunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang pangalawa. Kailangan merong pagsusuko ng ating sariling kalooban. Palaging maglalaban ang dalawang kalooban. Kapag hindi natin isusuko, palaging naglalaban po yun, kalooban ng Diyos at kalooban natin. Ngayon, para wala nang maging paglaban, sumuko ka na lang. Give up ka na lang sa kalooban ng Diyos. O, sabihin mo sa iyong katabi, it's time to give up. Para sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Mateo 6:24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigan ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin naman ang ikalawa. Iisang Panginoon lamang ang maaring masunod po sa ating buhay. Hindi pwedeng dalawa. Ikaw ba ang Panginoon ng sarili mong buhay o si Jesus ang Panginoon mo? Sino ang iniibig mo ng higit at nais paglingkuran? Si Jesus o ang sarili mo? Sabi ni Jesus, tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ang Diyos ba ay may karapatang magdamdam? Nakatumatawag tayong Panginoon sa Kanya pero hindi naman natin inagawa ang Kanyang sinasabi. Ang mga magulang ba ay may karapatang magdamdam sa mga anak kapag hindi sila inasunod? Ang mga magulang ba ay may karapatang magalit kapag hindi sila inasunod ng kanilang mga anak? Ang mga magulang ba ay may karapatang magdisiplina kapag sila hindi inasunod ng kanilang mga anak? O ang mga kabataan ang sumagot ng tanong na yon? Meron. Hindi po ba? Ganon din sa ating Diyos. Ang Diyos ay merong karapatan nun. Salamat na lamang at mapagbiyaya pa rin ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo makasusunod kay Jesus hanggat hindi natin inagib up ang ating mga kagustuhan, ang ating sariling kagustuhan. Panahon na para ang Diyos naman ang maghari at masunod po sa ating buhay. Kasama ang mga saserdote, matatanda ng bayan na ito, mga tagapagturo ng kautusan, sa mga taong dapat magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Walang exempted sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi usapin ang status o kalagayan na meron ka sa simbahan man yan o sa buhay. Lahat ay inaasahan na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mapa-ordinary member ka man, regular member ka man, o merong posisyon ka man sa simbahan, bawat isa sa atin ay required na sumunod sa kalooban ng Diyos. Bakit ina-question ng mga saserdote ang otoridad ni Jesus?
Dahil ayaw nilang tumanggap ng turo mula sa iba. Ang gusto nila, sila ang magaturo, pero ayaw nilang sila'y maturuan. Meron ba sa ating ganon? Na gusto mo lamang ikaw ang magaturo, gusto mo lamang ikaw ang magasaway, pero pag ikaw ang tuturuan at sasawayin, ayaw mo. Nagariya ka, nagagalit ka, nangangatwiran ka pa. Yan ay palatandaan ng pagiging matigas at merong paghihimagsik sa puso. Kapag ka ikay inasaway, kapag ka ikay inapalalahanan, kahit pa ikay may nasa katungkulan, dapat marunong ka ding makinig at tumanggap. Mahirap matuto at lumago kapag ka hindi tayo marunong tumanggap ng pagtatama at pagtutuwid ng iba. Ang problema sa mga saserdoteng ito, sa mahabang panahon, sila ay nasanay na sila lamang ang nagaturo, na sila ang nagsasabi sa mga tao ng dapat gawin. Ito ang marahil ang unang pagkakataon na narinig nila na sila naman ang inapatungkulan, na sila naman ang inasaway, na sila naman ang inaturuan, na sila naman ang inatuwid. Ang buong akala nila sila'y tama na sa lahat ng bagay dahil sila ay nasa katungkulang nagtuturo. Ang buong akala nila, sinusunod nila at isinasagawang kalooban ng Diyos. Pero ang reality pala hindi. Mga kapatid, magsiyasat din tayo ng ating mga kalagayan. Baka tayo masyado nadadala ng ating kalagayan na meron sa ating buhay ngayon. Iniisip lang natin na nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, pero ang totoo pala hindi. Huwag nating aalisan ng karapatan kahit ang mga kapatid na sawayin tayo kung kinakailangan, turuan kung kinakailangan, ituwid at palalahanan kung kinakailangan, lalo na kung meron mga pagkakamali. Ang mga makadiyos na saway ay hindi natin dapat na inakagalit kung para sa ating ikabubuti. Ang mga tunay na nagpapasakop sa Diyos at sa paghahari ng Diyos ay handang tumanggap ng mga pagtuturo, pagsaway at pagtutuwid kung kinakailangan. Kaya kapag sinusunod natin ang ating sariling kagustuhan, mahihirapan tayong tumanggap ng pagtuturo ng iba, ng pagtutuwid ng iba. Pag hindi natin handang i-give up ang ating kalooban, mahihirapan nga tayong masunod at mapili ang kalooban ng Diyos. At hindi tayo mapaghaharian ng Diyos. Ang pagsunod ay nangangailangan din ng pagpapakumbaba at pagsusuko ng ating mga kagustuhan. Hindi ba't sa talinhagang ito inapakita din ang isang mukha na hindi na mahalaga kung gaano mo sinuway o nalapastangan ang Diyos noon, katulad ng sa panganay. Kung pagkatapos mo namang maunawaan na mali ang iyong ginawa, ay ikaw ay agad na babalik sa Diyos at magsisisi. Aayusin ang dapat ayusin sa iyong buhay at sumunod sa kanyang sinasabi at kalooban sa iyo. Kaya kung meron man tayong naging pagkakamali, kung meron man tayong naging pagkabigo, kung sa nakaraan naman hindi natin napiling sundin ang kalooban ng Diyos, hindi na bali. Ang mahalaga, dumating ka sa puntong ito ngayon, naunawaan mo, na nasuway mo ang kalooban ng Diyos kahapon, kanina. The moment na naunawaan mo yun, ay isang panawagan sa iyo para lumapit sa Diyos at magsisi. At tama ang dapat itama, ayusin ang dapat ayusin, at gawin ang dapat gawin. Gusto ko rin sabihin ang katotohanan ito, na hindi kumo tayo yung mga naglilingkod sa Diyos, ay nangangahulugang nakakasunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Maaari naglilingkod tayo para sa ating pansariling kapakinabangan lamang. Ngunit ang ating kalooban pa rin ay nagmamatigas at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maging maingat po tayo. Ang panlabas na anyo ng kabanalan ay hindi natin pwedeng gamitin garantiya na tayo nagpapasakop na sa kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo involved sa mga gawain ay tayo namumuhay na sa kalooban ng Diyos. Yan ay mga panlabas lamang at minsan pwedeng maging mapandaya sa atin kahit mismo sa atin na gumaganap.
Kaya palagi nating ipasiyasat ang ating mga buhay at ipasuri ito sa Diyos kung tayo ba'y totoong namumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At hindi lamang sa mga waring panlabas na ating ginagawa. Sa aking pong pagtatapos, sa naging pananalangin ni Jesus, sa panalangin na itinuro ni Jesus, sa mga alagad, isa doon sa mga prayer request na dapat idalangin daw ay yung maghari ang Diyos nawa sa atin. Maghari ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Ano sabi doon? Ikaw nawa ang maghari sa amin. Hindi ba yun ang isa sa Lord's Prayer? Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa kung paanong nasusunod dyan sa langit. Ano ang comparison? Anong klaseng pagsunod? Kung paanong nasusunod ang kalooban ng Diyos Ama sa langit, ganon din dapat masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa ng kanyang mga anak. Siyempre doon sa langit, walang pagsuway doon. Kaya nga nung si Lucifer ay naghimagsik, ay pinalaya sila sa langit. Anong ibig sabihin noon? Na walang mga rebelde o mga paghihimagsik na laban sa kalooban ng Diyos ang pwedeng manatili sa presensya niya. Kapag tayo rebellious sa kalooban ng Diyos, hindi tayo maaaring makapanatili sa presensya ng Diyos. Dahil hindi ito tolerate ng Diyos ang anumang klase ng paghihimagsik, paglaban sa kanyang kalooban. Siya ang hari at manlilikha ng lahat. At ang sabi nga nung awit natin kanina, siya ang kabanal-banalang Diyos. At ang lahat ng tuod dapat sa Kanya ay lumuluhod. Ano ibig sabihin ng pagluhod? Yun ay isang postura na nagpapakita ng ating labis at lubos na pagkilala ng kalakhan ng Diyos sa ating buhay at ng Kanyang kalakihan at karapatan sa ating buhay na dapat lamang na nasusunod at napaparangalan. Ang sabi pa sa Isaiah 46 verse 9 to 10, inyong kilalahaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin wala nang iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang bala ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Sa talata at malino sinasabi ng Diyos at inapakilala niya kung sino siya. Siya ang Diyos ng buong sansinukob at kailanman ay hindi niya isusuko ang kanyang kalooban at paghahari sa sino man o kanino man. Hindi pwedeng mangyari, mga kapatid, na ang Diyos, naigigib up ng Diyos ang kanyang kalooban para pagbigyan lang ang ating kalooban at mga gusto. No, it will never happen. Never na i-adjust ng Diyos ang kanyang nasa isip, plano at kalooban para lamang i-please tayo at bigyan tayo ng pagkakataong i-please at bigyan tayo ng pagkakataong, sige, i-enjoy mo naman ang sarili mo. No. Hindi tungkol doon ang buhay natin. Ang ating buhay ay tungkol sa pagkilala sa sino ang Diyos, pagbibigay papuri sa Diyos, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dahil sa ang Diyos, maaari niyang gawin kung ano man ang ibig niya at gagawin niya yon ng seryoso. Ang sabi doon, tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat kong gustong gawin. Kaya ano man ang sinabi ng Diyos ay talagang gagawin niya. Kaya kung may sinabi ang Diyos sa atin, ang Diyos ay seryoso na inaasahan natin gawin yon. Kung may sinabi ang Diyos sa atin, inaasahan ng Diyos na tayo susunod doon at gagawin yon. Lalo tigit sa ating mga anak, ang talinhagang ito hindi para sa mga estranghero. Ang talinhagang ito ay para sa atin na mga ina-claim na tayo mga anak ng Diyos. Tayo nasa isang kalagayan na wala tayong ibang option. Ang isang option lamang na dapat meron tayo ay palaging mapili
at sundin ang kalooban ng Diyos. Pero dahil sa reality na merong struggle, merong laban, saan tayo dapat dalhin ito? Dapat tayong dalhin ito palagi sa pag-amin ng ating kahinaan sa harapan ng Diyos. At sa pagsasabing, Panginoon, sa aking sarili hindi ko po talaga kaya. Kailangan ko po ng biyaya na magmumula sa inyo para magawa ko ang kalooban mo at mapili ko ang kalooban mo. Dahil ang totoo, ang mapili ang kalooban ng Diyos, kung sa ating sarili hindi talaga natin kaya. Mapipili natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan din ng tulong ng Diyos. Kaya tayo dadalangin na Panginoon, araw-araw, biyayaan mo ko ng lakas. Biyayaan mo ko ng kakayanan na mapili palagi ikaw at ang iyong kalooban sa aking mga buhay. At sabi ni David, isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Gawin nating panalangin din yon, mga kapatid. Na kung tayo nahihirapan na mapili at masunod ang kalooban ng Diyos, maybe kailangan nating sambitin din ang the same na panalangin ni David sa awit 51. Na Panginoon, likhaan mo ko ng isang pusong tapat at bigyan mo ko ng isang bagong damdamin. Isang bagong puso at pagbabago ng aking isip na palaging mapili ka at masunod ang kalooban mo.